Medyo madilim, kaya paliwanagin natin. Dito na sa harapan. Kasi ang unang bigyan ng certificate mamaya, dito sa harapan, within 3 minutes. Hindi pa natapos ang bigyan ng certificate. Dito ang unahin. Dito. Yung nasa likod, at saka dyan, consume na ng 3 minutes, balik na natin bukasan. Papaya mo siya. Ha? Pipitigan sa takbo ng ano ko mamaya. Okay. So nabanggit na ni Ma'am Sandra Lynn kung sino ang kasunod na speaker. Hindi? Wala po mention. Walang na-mention. Okay. So, ako na magsabi. Ako yung kasunod na speaker. Magpakilala ko, hindi na. Wala daw pakilala. Pakilala? Kasi mahirap yan. Mamaya. Kasalubong tayo sa baba eh. Oo, nakasalubong. At ang matindi, mamaya nakaalis ka na. Pati kausap mo si Jinsi, hindi mo alam pangalan doon. Tama? Tapos sa PIDOS, hindi mo rin alam mga pangalan doon, nagli-lecture. Pagdating sa labas ng bansa, pag may problema, hihingi ka ng tulong. Sino ba yun? Sino ba yun? No? Pati para pangalan mo, nakalimutan mo na rin. Okay. Ito, pangalan ko, para sigurado. Actually, ako ang sunod na speaker. No? Pangalan ko pala, may cellphone ba kayo? May ballpen? Sulat nyo lang, try nyo lang. Ha? May sulat. Itong pangalan ko, by the way, Mrs. Sam Carabaos sa tagapagsalita ng Mipa PIDOS. Maring ang Saturday na dito rin po kami i-orita ng Mrs. Sam. Kaya dito kami rin sa napakalang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot, ganito, mamaya. Inyong malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Hindi naman kopya-kopya, no? Kasi mabilis talaga ako magsalita. No? Okay, kaya ganito. May inaantok, wala. Antok, no? Mula pa kanina, pasilip-silip ako. Hindi namin inaantok. Yung pinalabas ko, antokin yun. Antokin yun. Kaya kung hindi ko pinalabas yun, baka mamaya, pag nagsalita ako, pinapatulog ko naman dyan, yung mga inaantok talaga, yung sobrang antok talaga, pinapatulog ko lang naman. Ang problema, pinapatulog ko na nga, hindi magawa-gawa ang pagtulog. Bakit kaya? Siyempre, normal lang. Alam mo yung mga ano natin dito. Pagdating sa part ko kasi walang inaantok, no? Okay, pangalan ko, Mr. Sam. Sir, karating mo lang, sir. Ah, sige. Lumapit. Lumapit ka, sir, kasi wala nang bakante dyan sa likod. Dito. Diyan sa may likod ni sir nakapula. Diyan sa malamig para talagang mas lalo kang lalamigin. Ma-frozen ako, ma-frozen. Okay. Maganda kasi dyan, kasi hindi ka ma-high blood pag dyan. High blood rin. Okay! Pangalan ko! Ito na! Iwan ko na ba kung hindi mo First timer, taas yung kamay. Oh. Thank you. Iksa bro, taas yung kamay. Tatlo na lang. First timer. Hindi ba kayo magtataka? Kukunti lang iksa bro. Dito, tanong lang kung nagtanong. Nakinig ka lang, concentrate lang sa akin. Ha? Kasi lahat ng katanungan ko dito, pag may nangyari sa'yo, lahat ng sasabihin ko at may nangyari sa'yo, nagbabawas ako ng 20% sa excitement mo. Kung kanina, 100% ang excitement mo, after Ma'am Sandra din, ipagpauman ninyo, kasi pagdating sa part ko, lahat ng excitement ubos. No? O baka may mga taga-agencies dyan, ha? Baka nag-observe lang kayo sa akin kasi minsan ang taga-agencies pumapasok din dito, nag-observe sa akin. Sino yung speaker na makulit? Tapos yung ano, lahat ng mga OFWs parang gusto mag-back out after nyo mag-talk. No? Sino kaya yun? Ay, nag-observe dito. Malalaman ko lang pag-ikot ko sa mga agencies. Kayo ba yun, sir? Sabi ko siguro ako yun yung makulit doon. No? Kaya yung mga OFWs na talagang super excited, na walang excitement, no? Pagdating sa part ko, bakit? Sa iba, ibang speaker, more on encouragement. Pagdating sa part ko, more on discouragement. Diyan mo malaman kung gaano ka katatag, gaano katibay ang kalooban mo. Kasi bakit ang isang OFW dapat, hindi lang kailan
masipag, matyaga, matapang, kailangan buo ang loob at palaban. Tama? Kaya dapat concentrate. Habang ako ito sa harapan, dapat ang mind mo nasa akin. No? Yung focus ng mind mo nasa akin, hindi yung sa katabi, hindi sa cellphone mo, hindi kung paano makauwi. No? Kaya sa iba, ang iba tumatango, yes sir. Nakatingin sa akin. Sabi ko, concentrate sa akin. Yes sir. Pero nasa isipan, anong oras kaya tayo pagkakawalan dito? Kasi bakit? Gutom na. Nagmamadaling umuwi. Tama? Concentrate. Dapat sa akin. Kung tigtiis lang, makauwi din tayo. Anong oras daw kayo makalabas dito? Alas 3? Stress. Quarter to 3 daw po. 4:33. Sino sabi? Eh, alas 3 na eh. Oh. Pagpunta yun na alas 4. Hindi kasi akong speaker na hindi nagkudigo. Ang ibang speaker, oh. Bakit? Eh kasi siyempre, trabaho ko na ito mula pa noon hanggang ngayon. Wala pa itong pidos dito. Itong Bangko de Oro, wala pa ito noon. Nasa servisyo na ako. No? Servisyo na ako. Yun, yung Lotus Hotel dyan, wala yan nun. Chowking pala yan. Diyan ako nagkipag-meet. Sa mga dumadali ng OFW. Mag-apply po ako. Ganun, mag-apply din ako. Dali ng taga 10,000. Diyan ako nakipag-meet eh. Marami akong pera. Nakipag-meet sa akin mamaya. Diba? Tapos ang kaligayahan. Kaya ako nandito. Dito wala ba? Concentrate ha? Concentrate. Oh, X abroad. Welcome po sa inyong lahat. First timer. Welcome din po sa inyong lahat dito sa Pidos. Sa mga hindi natandaan ang pangalan ko, Sam. Ang pangalan ko, Carbajosa. No? Sa probinsya, Samuel. Pagdating ng Manila, ginawa kong Sam. Pinaiksi mo sila. Siyempre, para kunting level up naman. Hindi ba, usong yun. Pero hindi ko din binabaligtad at ginagawa ng mukha, yung profile pic, lagyan ko ng mukha ng aso, yung teddy bear. Kasi mahirap. Mas maganda ma-identify. Wala akong ibang account, yan lang. Para pag nag-text, nag-chat ka, kilala mo na agad. Tama? Diba? Diba, ma'am? Ayos ba, ma'am? Pag tirinis mo, ay siya nga ito, ano? Yung tanod na nagtutok sa Pidos. Okay. Pangalan ko, Sam. Ready na po ba kayo? Mr. Sam, ba't kayo nandito? Nandito ako dahil sa napakalagang mga services para sa inyo. Ang part ko is welfare assistance just in case of emergency. No? Hindi na yung masaya ka lang dyan. Paglabas mo dito, akala mo may certificate ka na. Hanggang sa makaalis ka na. Pero hindi mo alam, paglabas mo dito, may mag-encounter ka pa ng mga problem, may encounter ka pa ng mga problem sa labas. Hindi mo na alam kung ano dapat gawin. Marami dito Pidos. Pidos doon, Pidos doon, Pidos doon sa taas. Kaya paglabas ng certificate na agad, masaya na agad, kasi makaway ka na agad. Pero pag oras ang problema, hindi na alam kung ano dapat gawin. Kaya dapat maging alerto kayo. Dahil ang pagiging buhay o OFW ay hindi madali. It's abroad, isang tanong lang, isang sagot. Isigaw niyo ang sagot, lakasan niyo. Iparinig niyo sa mga first timer diyan. It's abroad, ang sagot niyo lang sa akin, masarap lang o hindi. Dapat malakas. It's abroad. Masarap buhay o OFW hindi. Narinig niyo? First timer? Narinig niyo? Sabi ng mga first timer, it's abroad. Hindi! Sabi ng mga first timer diyan. Ha? Hindi masarap. Sir, first timer, it's abroad. First timer. Go ma'am, first timer. First time ma'am. It's abroad. Opo. Yung Saudi po. Yan. Ako. It's abroad. Hey, hindi! Madali! Masarap buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. First timer. Magtatanong lang. Ano pong mapasok sa isipan niyo? Magtatanong lang ako, tuloy hindi. Example kasi, first time ko. Hirap yung kasagutan, hirap na katanungan, tuloy hindi. Kaya after ko mag-talk,
magtatanong ako ulit, tuloy hindi. Ang sagot niya na sa akin, tuloy ang laban. Walang susuko, walang atasan. Ganun ang sagot. Tuloy. Tuloy. Sinong doktor dito? May doktor. Magtatanong na ako kasi minsan, walang doktor ha? Wala doon ha? Nurse meron? Thank you. Nurse, bigay sir. Nurse ka rin ma'am. Welcome ko sa iyo. Nurse ka rin ma'am. Anong nurse dito? Sino pa nurse dyan? Kasi ako doktor. Engineer. Meron? Walang engineer. Teacher, meron? Teacher. Ito, ma'am. Bida ka ngayon. Ma'am, kumusta ang eleksyon ka ako? Ma'am, Watcher pa na. kamusta ang eleksyon kahapon, ma'am? Yan ang hinahanap ko ngayon, teacher. Ma'am, kamusta ang eleksyon kahapon? Nag-watcher ka? Nag-ano ka doon? Hindi. Nag-resign ka na, ma'am? Ah, ma'am? Nag-resign ka na? Teacher. Nag-resign ka sa work? Ilang taon ka sa school, ma'am, na nagtuturo? 3 years. Public, private? Public. Magandang sahod dun. Public. Wala na. Hindi na katulad nun. Hindi na katulad nung si President Duterte pa. Pag sinabi, meron agad na. Increase. Ngayon wala. Lalabas na ma'am. Lalabas na ma'am. Saan pupunta? Hindi nagpaalam. Sabi ni sir, sabi siguro ng agency, magkasama ka isang agency kayo, ma'am? Hindi. Anong agency niya, ma'am? Gidigal. Very good. Thank you sa Gidigal. Dito na kayo. Dati doon kayo sa ano. Ngayon dito na kayo sa akin. Dati, ibang pidos. Nung nandun ako, sa isang pidos, nawala. Kasi nandun daw ako. Ngayon, nandito naman. Nandito pa rin ako. Okay, mag-alala, ma'am. Alam mo, may-ari dyan. Liaison officer lang dati. Pero mayaman na ngayon. Oh, kilala ko. Ako dati, ano pala ako, janitor pala ako. Sa isang building, nagulat ko, mayaman na siya. Ma'am! Okay! Magkano ang salary ng teacher sa Pilipinas? Thank you, ma'am. Pero teacher ka, mama. Kailan ka nag-graduate, ma'am? 2014? Medyo ano pa hindi. Kasi nag-graduate ako 1992. Pinag-arapan ko. Nung nakaraan na dami dito, teachers, nag-resign sa trabaho. Pag-abot na lang kasi ang salary nila is times 4. 32,000 times 4. Kaya nag-resign, trabaho na lang. Nagpidos. After ng pagpidos, hindi nakaalis na. Hindi maraming hindi nakaalis, 12 yun. Nadali ng recruiter, 280,000 bawat isa. Sabi ko sayang. Dapat noon pa lang, hindi pa nagtago ang suspect dapat. Alam ko ng problema, wala na. Nagtago ko ng suspect. Ingat. Ma'am, teacher. Ganun trabaho ng teacher. Your course, ma'am, is? Ha? Oh, your course is education. Your profession is teacher. Ma'am, what is education? Dami dito. 20 years hindi alam, ma'am. Hindi alam paano sagutin what is education. Nakalimutan na siguro kasi may edad na. Nung tinanong ko, your profession is teacher. Nung tinanong ko, what is teacher? Hindi na masagot. Sabi ko, bakit? Nakalimutan siguro. Sinabi ko, education is a continuous process of learning. Teacher is a noble profession of the universe. Tama, ma'am? Tapos mag-resign ka lang. Di ba, le? What is doctor? Hindi na. Thank you, sir. Kala ko, uuwi ka na eh. Ako mo ka ng tubig. May tubig dyan. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Tuloy-tuloy na natin. It's abroad.
Maraming salamat na dito kayo. Meron pa mga ex-abroad yan na may naging karanasan sa labas ng bansa. Yung akala niya noon, unang pag-alis niya, okay siya. Tama? Pagkatapos pagdating din, hirap na hirap pala sa buhay niya pagdating doon. Na yung hirap, no, na-encounter niya, sobrang hirap, no, na-encounter niya, akala niya, okay pagdating doon. Nung magpido siya, akala niya yung gutom na dinanas niya dito, akala niya, yun lang ang na-encounter niya na nahirapan siya, gutom at pagod, antok. Pero pagdating pala doon, mas mahigit pa pala yung naramdaman niya na hirap. No? Gusto niyang umuwi ng Pilipinas pero hindi niya magawa-gawa. Kasi bakit? May pinirmahan siya ng kontrata. 2 taon, tama? Lalo na pwede ito peligro na. Pag peligro na, no? Pecha. Oo, wala nang tapos, wala nang sahod-sahod. Ilang buwan ka na nagtatrabaho, walang sahod-sahod, no? Tapos, Pandemic siya. sobrang lamig. Nakiilang taon ka doon, sir? Sa labas naman? Parang dalawang- Ha? 20? Nakapag-ipon ka noon, sir? Nakapag-ipon kahit pa paano. Ano trabaho mo doon, sir? Sa ano ba? Doctor, nakakabit po. May anak po kayo, sir? May anak? Pero wala na po. Malalaki na? Isang 20 years old. Saka lang. May asawa kayo, sir? Wala, syempre. Ilang asawa mo, sir? Isa lang. Nagkasaan ka, sir? Kabiti po. Kabiti ka? Ano yan? Bumoto ka kapon? Parang hindi kita nakita, bumoto kapon, ha? Hindi ka bumoto? Ay, sige mo manalo. Bisis ko pa masusunod. Siya masunod. Hindi ka pinapaboto. Bakit matagal ka na? Tapos matagal ka na hinanap doon. Saan ka sa Cavite, sir? Nai ka? Doon kami may hinahanap. Okay, sir. Part 2 ng lahat ng katanungan to. Part na to. Huwag kang mag-alala. Sir, yun ang pinakamahirap na naging experience mo. Nakaranas ka ba yung nag-ilang buwan ka na nagtatrabaho, walang sahod? Hindi naman sir. Pandemic lang. Inabot yung mga 2 buwan. 2 buwan. So, at least nakauwi din naman ang Pilipinas after ng pandemic, no? Pandemic pa sir. Pumilit ako. Oo. Kahit ako gusto mo ng tinig ko. Tama. Alam mo, sir, kahit ikwento mo lahat ng nagkaranasan mo, lahat kami nakakaranas din. Oh, di ba? Lahat nakakaranas din. Ng pandemic. Ako nakaranas din eh. Ang hindi ko naranasan yung mga hold up. Okay! Tuloy-tuloy. Lahat ba ay nakapagsaya ng kontrata? Sino nakapagsaya ng kontrata? Dapat na nakapagsaya ng kontrata. Thank you. Sino hindi pa nakapagsaya ng kontrata? Taas yung mga kamay. Hindi nakapagsaya ng kontrata. Okay. 8. Mayroong tumaas ng kamay, nakapag-sign at hindi. Pero mayroong talang hindi tumataas ang mga kamay. Magtatanong ako sa hindi tumaas ng mga kamay. Ang tanong ko sa inyo, ano kayo? Sabi ng iba dyan, tahimik lang. Pakialam ko sa iyo. Kala mo, dito walang ligtas. Kahit anong pilosopo, niligtas sa akin eh. Alam mo kasi, yung iba dyan, nakatingin lang sa akin. Dami mo siya sabi, bilisan mo, sikutin mo kami. Okay. Mr. Sambat, kayo nagtatanong. Gusto ko lang malaman, di ba? Kaya kayo nagtatanong. Si Sir nag-abroad. Saan ka nagpidos noon, Sir? Bago umalis? Dito rin sir. Dito. Yung huli. Huli. Anong pidos? Bigyan ako sa pipili. Bigyan si Sir. Swerte mo, no? Nakalusot ka. Sir, bago uwi lang kasi ako. Bago uwi. Bago uwi mo. Umalis ulit ako. Pero magpidos ka noon. Saan ka? Yung pinakaunang videos na naluluto ko na sir. Nakita mo ba ako doon sa pinagpidosan mo? Hindi. 2005 yung 2005. Nakita mo ako doon? Hindi. Hindi. Tama, kasi wala naman talaga ako doon. Wala ako noon kasi hindi mo ko nakita doon. Okay. So ngayon ganito. Makulit, no? Paano tulog eh? Tulog lang kayo. Kailan natin na magtulog. Okay. Mr. Sambat yan nagtatanong kung nagkapag-sign ng kontrata o hindi. Kasi ang batas ang pag-usapan natin, ha? Batas na napaka-iksi lang. Dapat mong malaman. Mapa-ex abroad ka lang man, no? Dapat mo pa rin malaman. Kasi yung iba,
Sa abroad naman ako eh. Ulit-ulit na lang to. No? Ang sabi ng kuwa, ex-abroad, PILOS is a mandatory seminar to departing contract workers. Ibig sabihin, kahit ex-abroad ka, pwede ka pa rin mag-PILOS kasi iba noon, iba ngayon. May alam ka noon, ibang alam mo, ibang malalaman mo ngayon. Wala ako noon, nandito ako ngayon. Tama? Kaya yung hindi mo alam noon, malalaman mo ngayon. Tama? Yung batas na yan, napakaraga para sa iyo na dapat mong malaman bilang isang OFW. Kasi laging sinasabi, pag pumasok ka buhay OFW, dapat ihanda mo ang sarili mo. Ulitin ko, pag pinasokan mo buhay OFW, dapat ihanda mo ang sarili mo. Bakit? Hindi madali ang pagiging buhay OFW. Hindi masarap ang pagiging buhay OFW. Alamin mo kung ano ang pinasukan mo. Bakit? Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Ulitin ko, iba ang batas Pilipinas at iba ang batas doon. Kaya kung bakit ka nagpilos, tama? Ang daming mga dapat mong malaman dito kung yung do's and don'ts. Dapat i-apply mo yan sa sarili mo. Pag hindi mo na-apply at nagkamali ka, akala mo Pilipinas pa rin ang pinuntahan mo. Hindi Pilipinas ang pupuntahan mo ngayon. Lalo na sa mga Muslim countries, no? Mahirap doon. Pero kahit hindi ka Muslim countries, no? Tama mo? Middle East country, no? Kahit hindi, ang problema nakaabang lang. Pag ikaw ay kulang sa kaalaman, kasi may batas na sinusunod, ang isang, ang pagpaalis ng mga OFWs, may batas. Kaya ito, ang dami nito. Kanina, mayroon pang hindi na ubus-ubus na hindi na i-explain yan. Kaya pagdating sa part ko, sumarin na lang to. Sumarin na lang to. No? Sumarin na lang. Na hindi mo nalaman dito kanina, malalaman mo sa akin ngayon. Akala mo, okay ka na. Pero dito, paglabas mo ngayon, dito mo malalaman nga sa isipan mo, papasok ngayon, bakit ito ang pinasukan ko? No? Kaya ako'y nagtatanong. Sa batas, walang ligtas. May alam ka o wala, mananagot ka pag nagkaroon ng violation, tama? Yung bilateral agreement na pinirmahan ninyo bago umalis, ano yun? Yung contract agreements, both worker at saka employer, pumipirma na kailangan yan lahat ay masusunod. Employer, dapat sumunod ka sa pinirman. Worker, sumunod ka rin. Kasi bakit? Iisa lang, no, ang proseso. Isa lang pananagutan. Pag ang employer hindi sumunod sa pinirman mo, pwede mo pananagutin, pwede mo silang kasuhan, pwede mo silang i-terminate anytime, pwede mo silang pagbabayarin. Ikaw ganon din, pag hindi ka sumunod, magbayad ka rin. Pag hindi mo kaya magbayad, pwede kang kasuhan, pwede kang makulong. Tama? Ganon ang buhay OFW. At dito pa lang sa Pilipinas, dapat number 1, alamin mo nga kung anong pinasukan mo. Kasi ako'y nagtatanong ngayon, ha? Ulitin ko, ang batas, walang exemption doon. Walang exemption. Sinasabi, ha? Sinasabi, ano? Anong sabi ng batas? Ha? No one's above the law. No? No one's above the law. No one is above the law. Tama kasi. Ignorancia legis niminim is kusa. Ano yun? Ignorance of the law excuses no one, and no one is above the law. Mananagot ka. Kaya dapat maging handa ka. Okay. Ako yung magtatanong. Nung magtanong ako kung sino nakapag-sign ng kontrata, may nakapag-sign, mayroong hindi. At mayroong hindi tumaas ng kamay. Hindi ka tumaas ng kamay. Sa kaligtas sa katanungan ko. Bakit? Ayon sa batas ng isang OFW, bago mag-PILOS, dapat siya ay nakapag-sign ng kontrata. Nasa batas yan. Kaya kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, no? Kung 100% ang excitement mo kanina, may tendency mabawasan ng 20% ang excitement. Limang beses ako magbawas ng excitement.
No? Sa excitement mo, 20%. Lagi ang ibabawas ko pag may nangyari sa'yo. 5 times 20 equals 100. Ay kung naubos ko lahat yun, no? Yung 20%, naka 5 ako pagbawas sa'yo, eh di, yung 100% na excitement mo ubos na. Nasa batas! Dapat ikaw ay nakapag-sign ng kontrata. Kaya kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, ang ibig sabihin, bawas na ng excitement mo ng 20%, ang natira is 80% na lang. Bakit kailangan nakapag-sign ka ng kontrata? Yan ang nasa batas. At dapat ang isang OFW, after magpidos, sisiguro rin makaalis na. No? Kasi nasa batas. Ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior, dapat siya ay na-deploy na. Ang ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan mulang nag-apply siya at nabisahan, dapat wala na siya sa Pilipinas at dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon. Yan ang nasa batas. Kaya kung ikaw, nandyan ngayon, pumasok agad sa isipan mo, 60 to 90 days prior, bakit kami 10 months na nandito pa rin? Pabalik-balik, baon na sa utang, tama? May ibig sabihin, bawas na naman excitement mo ng 20%, ang natira is 60% na lang. Kaya normal lang, pagdating sa usapan na to, gustuhin mo mang tumawa, pero pag tuwing binanggit ko, may narinig ka sa akin, may nangyari sa'yo, normal lang, hahatakin pa rin ng antok ang iyong mga mata. Gusto mong tumawa. Ang problema, hindi ka naman makatulog-tulog. Kasi bakit? Bakit? Kasi, dapat, hindi pwede ka matulog. Kasi bakit? Kung nakatulog ka, wala matutunan sa akin. Tama? Kaya kung nangyari sa'yo, 60 to 90 days prior, wala, hindi ka pa rin nakaalis. Mula noon hanggang ngayon, another 20%. Ang ibabawas ko sa iyo, ang natira is 60% na lang. At dapat, bakit makaalis ang isang OFW? Kasi hindi lang siya nakapag-attend ng PDOS. Ang iba, nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Nakapagbayad ng placement fee. May mga placement fee ang mga OFWs. Mayroong salary reduction. Mayroong talagang cash agad ang binabayad. Pero ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba, 1 month salary? Bakit sa amin sobrang laki? May ibig sabihin, kung sobra ang kinuha sa'yo, hindi na ayon sa isang buwang sahod mo, may ibig sabihin, may problema ka na naman. Another 20% na naman ang ibabawas ko sa'yo. Ang natira is 40% na lang. Sabi ng iba dyan, tahimik lang, mayroon pa kaya? Mayroon pa. 3 bisis pa lang ako magbawas, kaya 40% lang ang natira. At pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max, Mall, Hotel, o restaurant. Wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Ang iba tahimik lang, nakatingin sa akin. Agency? Bakit kami sa Jollibee? Jollibee? No? Ang sagot naman ng isa, sinik ko yung katabi niya nung nakarang linggo. Sabi sa katabi niya, at least, pinamirinda tayo pare. Yung pinamirinda sa inyo, hindi niya pira yun. Pira mo yun. No? Ano? Kaya dapat, pag nagbayad, hindi sa Jollibee, hindi sa Chowking, dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, agency. Bakit kami Jollibee? Kung nangyari sa iyo, another 20%, ang ibabawas ko. Ang natira is 20% na lang sa excitement mo. Kaya normal lang. Kadalasan ang iba, pag dating sa usapan na to, lumalabas hindi man lang nagpapaalam. No? Lumalabas guys, at hindi nagpapaalam. Anong sabi? Para makita ako doon. No? Anong sabi? Paglabas, tatawag na agad. Ma'am, sir, pasensya na kayo. Tubukin natin.
Bakit? Sabi ng tinawagan niya. Kasi po, bakit may alam pa kayong tapitos dito? Wala naman kaming pinirma ng kontrata. Sobra pang laki ng pera na kinuha niyo sa amin. Ganun ang nangyayari. Kunyari, yung lang yung para tatawag na doon. Ang iba, hindi lalabas. Hindi lumalabas. Pero ang iba, simple lang, kinukuha ang cellphone, nakaupo dyan. Bakit ginawa niya ito sa mga gigil na gigil. Nagtitext kasi. Ha? Wala yan. Mabura yun. Naghanap siya ng ano pang shoot. No. Dapat. No? Dapat ha? Ano? Pag nagbayad sa loob ng agency. Okay? Kung nangyari sa'yo, another 20%. Ang nagbawas ako kanina. 20% yung natira? Okay. At dapat pag nagbayad, ay meron pa kulang ano? Resibo. Resibo. Sabi ng iba dyan. Ha? Nagkatingin na sa akin ha? Parang seryoso. Ha? Dinigas lang. Resibo. Dinigas lang. Bakit kami? Wala. Ang iba, sa Jollibee nagbayad. Resibo. Ang iba, sa Gcash pa. Bakit? Kung sa Gcash kasi hindi na kailangan daw pumunta ng Manila. Huwag ka na pumunta ng Manila para hindi ka na mapagod. Sayang lang, di ba? At least dito, sitting pretty ka, kahit nakahiga ka dyan, o magpadala ka lang sa Gcash, walang problema. At number one, hindi ka lang pagod. Ako, hindi din pagod, no? Instant millionaire, di ba? Ayan. Teacher, 280,000 bawat isa. Sinundan, 178,000 bawat isa. Ilan sila 20 from Batangas. Nako. Kaya dapat ingat ha. Anong lugar? Batangas. Poland, ha? Malaysia, South Africa, Japan, no? No? Ang ganda. May Czech Republic pa. Grupo pa. Sabay-sabay kayo magtrabaho, kaya dapat sabay-sabay kayo magbayad. No? Nung mag-follow up, check yung bahay ko doon sa Meras Piñas, di ba? Pumunta kayo noon, nung bago pa lang tayo nagkakilala, na sinabi ko, pag after ng mag-payment, pag may follow up kayo, puntahan niyo ang bahay ko ulit.